The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Light
for His goodness and His Hangad ko'y matupad sa buhay ko ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimutang nakaraan at sinisikap na makamtan nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan ang buhay ko ngayon. Lumulubos, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Bagong buhay ko ngayon, puno ng pagpapala. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Buhay ko ngayon, pinago mong lubos. Luwalhati sa kaitaasan. Ang bagong buhay ko ngayon, puno ng pagpapala. Salamat sa'yo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon, pinagpala ang lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang buhay ko ngayon, pinago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang bagong buhay ko ngayon, puno ng pagpapala. Luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos. Glory to God, hallelujah. Magandang umaga po mga kapatid, lalong-lalo na sa ating Panginoong Hesukristo. Good morning, Jesus. Isa na naman pong umaga ang inyong ibinigay sa amin upang kami po ay mag-aral ng inyong mga banal na salita. So lahat po ng nakasubaybay na at nakahanda na para po sa ating pag-aaral ngayong umaga, glory to God, glory, glory to God. Thank you, Lord, for another wonderful and beautiful day na ibinigay po niyo sa aming lahat. Yes, good morning mga kapatid at good morning sa ating Panginoong Hesukristo. Yes. Basahin mo muna natin yung memory verse of the week, no? Sa James 1:17, every good and perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Sa Tagalog version, Santiago 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o
aninuman ng pagbabago. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. So, opening prayer. Yes, manalangin tayo mga kapatid. Of course, we acknowledge the presence of God in our midst today. For the Lord is good, His love is eternal. He answers our prayers. He sets us free from the bondage of sin, and His faithfulness remains forever. Muli, Lord, narito po kami at humihingi ng tulong sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na muling magbibigay sa amin ng empowerment upang makapaglahad kami ng matibay, makapangyarihang paglalahad ng iyong mabuting balita sa umagang ito. Tulungan po kami, Banal na Espiritu, sapagkat tunay na wala kaming magagawa kung wala ka. Speak to us. We are listening, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Para po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa sanctification at ngayong tayo naririto sa Kingdom of God, ay tinatalakay natin ang tungkol sa panalangin. At ngayon naman, ang titulo ng ating pag-aaral is A Cry for Help. The Lord hears and listens. Kasi ang buhay natin, mga kapatid, lagi nga tayong nananalangin. Ando doon yung panalangin para sa pasasalamat, ngunit ang ating puntatalakayin ngayon ay panalangin, panaghoy para paghingi ng tulong. At ang Diyos naman ay naririnig niya at tayo ay kanyang pinakikinggan. Okay, dito tayo, Psalm 18 verse 6. May awitin nga tayo dyan, di ba? Sa panalangin. O, basahin muna natin yung... Basahin muna natin ng Psalm 86, 18:6. O awit 18 verse 6. Kaya't si Yahweh ay aking tinawag, sa aking paghihirap humingi ng habag. Mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking paghibig. In my distress, I called upon the Lord. To my God, I cried for help. From His temple, He heard my voice, and my cry to Him reached His ears. Okay. Napakagandang mga banal na salita ng Diyos. Pino mo, meron kang maraming mga alalahanin sa buhay. Saan tayo hihingi ng tulong? Kanino tayo tatawag? Salamat at mayroong Diyos na hindi natutulog, na lagi nakatingin sa atin, handang tumulong sa atin. At ang kanyang awa ay walang hanggan. Ang kanyang pag-ibig, hindi mo kayang sukatin. Kaya't anuman ang ating mga daladalahin, whether yan ay positive o yan ay negative, tumawag tayo sa ating Panginoon at tayo nakasisiguro na ang Diyos ay nakikinig. Yes. Alam ng Diyos ang lahat ng nangaganap sa ating buhay. Ngayon, awitin natin yung awit na dinidinig ng Diyos ang ating panalangin. Dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Kahit saan, kahit kailan, anumang bagay, tiyak lagi kang pakikinggan. Dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. So, di ba, napakaganda? Magandang mga salita ng Diyos at sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, sige, mangusap kayo at ako ay nakikinig. Kaya what does it mean to cry out? Ang panaghoy ng panalangin. Oo. Kasi madalas nga talaga, ang panalangin natin ay panaghoy sa Diyos. Kasi napakarami naman talaga ng daladalahin natin sa buhay sa araw-araw. Marami kasing alalahanin. Pagkabat nandoon yung ating adoration, confession, di ba, thanksgiving. Pero kadalasan po, marami tayong supplications, mga petitions sa ating Panginoon. So, bibigyan natin ng emphasis ngayon yung crying out to God. So, saan pa tayo tatawag kundi sa ating Diyos na mapagmahal, na alam naman natin ay laging nakahanda na tumulong sa atin. Kaya yung ating Psalm 18 verse 6, napakaganda yan. Kaya't si Yahweh ay aking tinawag, sa aking paghihirap,
humingi ng habag. Mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig. Pinakinggan niya ang aking paghibig. Hibig, oo. Okay. So, ang ibig sabihin ng cry out to God is relying on God on desperate times. Amen. So, kailangan natin talaga ang tulong ng Diyos, lalo na sa Yes. ating medyo mahirap Na mga sitwasyon sa na buhay na Meron naman talaga. kaya kailangan natin siya. Kaya sa buong kasaysayan ng mga mananampalataya ay laging nananabik na sumigaw sa Diyos sa panahon ng kagipitan. Kanino pa kasi ikaw tatawag? Oo. Kundi sa ating Panginoon. Pag sinabi mo kasing cry out, pag-iyak din, paghibik, pagsusumamo sa Kanya, pagsasabi ng taimtim na petisyon sa Diyos. Kadalasan, ito'y may kalakasan sa iyong tinig. Minsan, sa maraming beses o maaring isang taong ka nang nadarasal, may isang solong petisyon na mapapasigaw ka sa Diyos kaya naman, ibig mong ipadama talaga, Lord, kailangan ko na ang iyong tulong. Kaya kadalasan ito'y magbubunga ng isang direksyon o pagpapalaya sa iyong tinataglay na dalamhati. Sabi nga ni Lord, di ba dito sabi niya, sa Psalm 50, verse 15, call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. So ito sinasabi ng Panginoon, tumawag lang kayo sa akin. Kaya nga ang prayer, di ba, conversation sa ating Panginoon. Kaya lang maraming tao nahihiyang tumawag sa ating Panginoon. Wala pong nakakahiya, mga kapatid. Gustong-gusto nga ni Lord na kinakausap natin siya. Merong mga various passages that says about calling or praying to God. Yung Matthew 7:7-8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Praise the Lord. At sa Jeremiah 33, verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Uy, napakaganda niyan. Talaga namang marami tayong hindi pa alam. Pero ang nangako ang Panginoon at ang salita niya, kapag tumawag ka, He will make revelations on matters that we do not know. Psalm 34. Awit 34, verses 17-18. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Napakaganda. Pag-ibig ng Diyos dumadaloy sa atin. Psalm 56 verse 9. Awit 56 verse 9. Kapag sumapit ang sandaling tumawag ako sa iyo, tiyak na malulupig ang lahat ng kalaban ko, pagkat aking nalalamang ang Diyos ay nasa panig ko. Okay. Alam nyo, merong mga Hebrew word at saka Greek words na iba-iba ang paggamit nila tungkol dito sa salita nga crying out. See, crying out dito sa mga Bible verses natin, a cry of deep distress. Yun ang kanilang meaning. Sa Hebrew word, Z-A-A-Q, ito ay isang sigaw ng malalim na pagkabalisa. Yun ang kanilang meaning. Ginamit yun doon sa Hebrew word. Secondly, ang ibig sabihin ng crying out is to cry out for help. Sa Hebrew naman, ito ay T-S-A-A-Q. This is a Hebrew word. Ang meaning naman niya ay sumisigaw ka sa paghingi ng tulong sa Diyos. So matindi ito. It's not just merely a silent prayer, kundi nandoon talaga yung crying out, sumisigaw ka na sa lalim ng iyong paghingi ng tulong. Thirdly, to call with a loud sound. Ito naman yung kara. Q-A-R-A. Another Hebrew word. Ito naman ang ibig sabihin ay tumatawag o nananalangin ng may malakas na tunog
talagang nandoon yung may loud noise na maririnig. And then, fourthly, to shout a war cry. Sa Hebrew, ginamit dito yung word na ruwa. R-U-W-A. Kung sinusulat ninyo ha, pagkatapos mga kapatid ha, look it up. Reviewin ninyo. Ibig sabihin naman to, tumatawag na again, may malakas na tunog. Meron bang tumatawag ng mahina? Definitely, malakas, di ba? A cry for help. Shava. Hebrew word, shava. S-H-A-V-A-H. Ito naman, ang ibig sabihin, isang sigaw para humingi ng tulong. So again, we get to notice na meron itong malakas na tunog. Then, a cry of deep distress. Sigaw ng malalim na pagkabalisa, katulad nung naunang binasa natin. Then to cry out, kraso. Greek word naman to. K-R-A-Z-O. Greek word ito. Ito naman, ang kanyang panalangin may kasamang iyak. Totoo naman, pagkalabis naman ng iyong pagkabalisa, di ba, nandoon naman talaga yung naiiyak ka na dyan sa iyong pagdarasal sa ating Panginoon. And then, another meaning is to implore, to pray with a strong voice. Bowaw. B-O-A-O. Greek. Ito po ay malakas na pagmamakaawa at humihingi ng tulong. Sa Luke 18:38. So, dito makita natin ang ibig sabihin ng to cry. Crying out is merong malakas na panaghoy. Merong loud noise ka na maririnig. Kasi talaga naman makikita rin natin itong mga Bible characters natin, maski nga sila Haring David, kapag nagpipray, talagang merong loud noise sila. Kaya makikita natin na merong mga characteristics itong crying out. Mga katangian ng pag-iyak o paghingi ng tulong sa ating Panginoon with a loud noise. Okay. So characteristics of crying out o mga katangian ng pag-iyak sa Panginoon. Ang pag-iyak o crying out sa Panginoon ay isang gawa ng desperation and total concentration. Ito po ay isang action na nangangailangan ng concentration, of course, no? At ang ganitong pagkilos ay isang taimtim ng pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Kanyang kabutihan at kapangyarihang kumilos para sa iyo o so, para sa akin. So, ang unang characteristic niyan is a genuine humility. Tunay na kababaang loob. You know, sometimes kasi kaya po malakas ang ating panaghoy. Kasi we feel desperate na Para bang talagang gustong-gusto mo na talagang abutin si Lord. Gustong-gusto mo nang sagutin ni Lord ang iyong mga hinaing, ang iyong mga prayer petitions. You know what happens to us if we are faced with such kind of situation? Nagiging humble tayo. Kaya yung ganitong klase ng panalangin, meron po itong genuine humility, tunay na kababaang loob. Kaya nga kailangan natin talaga na magpakababa, magpakumbaba na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kaya sometimes the Lord allows negative situations to happen You know, para turuan po tayo ng humility. Psalm 9 verse 12. Tandaan natin, nalulugod ang ating Panginoon sa isang tao na nagpapakumbaba at may bagabag sa kanyang kalooban na nagpapakumbabang humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Kaya dito sa awit 9:12, inaalala ng Diyos ang mga nahihirapan, mga karaingan nila'y di niya nakakalimutan. Okay. Pangalawa. At basahin din natin yung awit 10:17-18. Papakinggan mo, O Yahweh, ang dalangin ng mga hamak, patatatagin mo ang loob ng mga kapuspalad. Ipagtatanggol mo ang mga api at mga ulila upang wala ng taong mananakot ng kapwa. Pangalawang karakteristik. Iyan ay tinatawag nating unconditional surrender. Kusang pagsuko na walang kondisyon na
nakapaloob, mga kapatid. Kaya kapag ang isang situation ay laging napaka-desperado, oo, At Diyos lamang ang Diyos ang lamang makapagliligtas sa iyo. Kaya umiiyak ka na talagang maiiyak ka naman talaga. Meron naman talaga mga sitwasyon na gano'n, no? Maiiyak ka na sa pakikipag-usap mo sa ating Panginoon. Yan po ay may nakapaloob na pagsuko. Pagsuko. At wala nang... We surrender everything to God. Kasi naranasan mo na, wala ka nang magagawa. Si Lord na lang talaga ang makakatulong sa iyo. Matapat, magsisi at lubusang isuko ang iyong sarili sa ating perfectong kalooban ng ating Panginoon. You know, the will of God is perfect, but sometimes, we cannot understand what He is doing. Kaya Psalm 66:17-20. Awit 66:17-20. Ako ay tumawag, sa Diyos ay nagpuri, Kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. Amen. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y pinakinggan at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Amen. Ikatlo po, it's a plea for mercy. Yan ay isa sa mga karakteristik ng ating crying out sa ating Panginoon. Isang pagsusumama, when we are really faced with a very heavy situation, talaga pong ganun na lamang ang ating pagsusumamo at humihingi tayo ng awa sa ating Panginoon. Sapagkat sa ating buhay, kailangan po natin ng Diyos. Wala naman po talaga tayong magagawa. Ang mahalaga nga at nakakasiya sa ating puso ay meron tayong natatawagan. At sa magitan ng ating panalangin sa ating Panginoon ay naiibsan ang bigat na daladala na ating kalooban. Maging hindi naman tayo karapat-dapat sa ating Panginoon, we are so unworthy, pero nandiyan po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya yung Lamentation 3:22-23, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Yes. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. A crying out prayer is also a personal helplessness, personal na kawalan ng kakayahan. There are times talaga when we feel very deeply hurt or nabibigat lang tayo sa situation natin. Alam nyo, we feel so helpless. Talagang wala na akong magagawa. Kaya ang klase ng prayer na natin talaga crying out loud sa ating Panginoon. Dito pinapakita natin, Lord, wala akong magagawa. Kaya ako lumalapit sa iyo, nagsusumamo ako sa iyo. Sabi nga ng John 15:5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. With this kind of prayer, also we express our very deep faith in God's power at sa Kanyang resources. Dito ay ating pinahahayag ang ating pananampalataya sa kapangyarihan at mapagkukunan ng Diyos. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. God is able. Because He owns everything. He is almighty. He is awesome. He is great. He is wonderful. Mga kapatid, dito talaga magagamit mo ang iyong pananampalataya. During these times, makikita natin na tunay ang pag-ibig ng Panginoon at nakikita naman natin, mararanasan natin at yan ay inaalaw ng Panginoon upang tayo po ay madipen, lumalim pa sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sa ganitong uri ng panalangin, we are expressing, we are acknowledging God's ability to do what we cannot do. Or no one else can do. Oo. At yung ika-anim, ang crying out loud prayer is a prayer of desperation, pagkawalan ng taros. Kasi kung minsan, alam mo, natutuluri ka na sa bigat ng iyong daladalahin. Hindi totoo talaga yan. Nahihilo ka na, di mo na alam kung anong gagawin mo. So, glory to God, we have a God whom we can call. At ang sabi niya come to me, di ba? Sabi niya, and pray to me and I will tell thee wonderful and marvelous things you know nothing about. Tsaka sabi niya, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door shall be open unto you. So, crying out to God is an admission na
Lord, suko na ako. I am at the end of myself. I cannot do anything, you see? Kaya hindi ko na ho alam gagawin ko. So, we come unto God. And the Lord hears and listens to us. Kaya, di ba, yung verse natin, Psalm 18:6, tumawag ka ating Panginoon. So, maraming mga examples ng mababasa natin na kung saan ang Diyos naman ay tumugon sa mga ganitong klase ng panalangin. Unang-una, nandiyan dyan si Elijah. He cried out and God revived a dead child. Dito sa Wow. 1 Kings 17:20-22, Oo. di ba? Ikatlo, si Jehoshaphat. He Nanalangin din with crying out loud. Mm. And God delivered him from death. Sa 2 Chronicles 18, verse 31. Oo. So, sulat niyo yung mga kapatid at inyong pag-aralan. Ikatlo, si Hezekiah. Nanalangin din. And God gave him victory. Victory, oo. Dito makikita natin 2 Chronicles 32 verses 20 to 21. Ikaapat, Ang ikaapat, maging yung mga disciples ni Lord Jesus. Jesus' disciples cried out to him in a storm, and Jesus calmed the sea. Alam natin yung istorya na yan, di ba? Merong malaking bagyo at nahintakutan ang mga disciples. Nasa Luke 8:23 to 24. Pero anong nangyari? Nagpakita ng kapangyarihan ang ating Panginoon. At ginising nila si Lord Jesus. Sabi niya, "Ay, Jesus, gising na. We're going to die. Nakita nyo, yung pagtawag nila, it's a crying out loud. Kasi desperate. Ang lakas. Malakas talaga pagka ikaw nasa tubig. Nandun ka sa dagat, agkatas malakas ang bagyo. Nakakatakot talaga yun. Kaya yung paggising nila kay Lord Jesus, it's a desperate prayer. Kalima, si Bartimaeus, yung blind Bartimaeus, tumawag din siya kay Lord Jesus. And what happened? And God restored his sight, and Jesus Christ restored his sight. Pinagaling siya ni Lord Jesus sa Mark 10:46-42. Kaya tayo po ay iniimbitahan ng ating buhay na Diyos. Sabi niya, "Call upon me in the day of trouble, I will deliver thee." Ito yung Psalm 50 verse 15 na binasa natin kanina. So bilang mga anak ng ating Panginoon, our Heavenly Father is telling us, He's appealing to all of us. Tawagan niyo ko. Okay, Maya, let us always be quick to call to God. Kaya Psalm 145:19-20. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon. Amen. At kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay iniingatan. Crying out in prayer is not a way of twisting God's arm. Ito naman ay hindi pinipilit natin ng ating Panginoon. It is just a method of Isang kind pag-iyak of prayer. na panalangin. Oo, pagsusumamo sa ating Diyos. So, tinuturuan kasi tayo ng Diyos, and the Lord allows these negative situations to happen. Dahil kasi, we have to learn humility talaga. At pagkilala ng ating kawalan. We are limited people, and God is an infinite God. So, dito ay pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at tinuturuan niya tayo na tumawag sa Kanya na kung saan naman talaga naman kaya ng Panginoon tayong tulungan, di ba? So, crying out simply involves intense prayer to our God, na siyang nagmamahal naman sa lahat ng Kanyang mga anak. So, sa panahon ng ating pangangailangan, mga kapatid, remember, anak tayo ng Diyos, di ba? Sabi nga ni Lord dito sa Jeremiah 29:12-13. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. At diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Praise God. Kung Yes. buong puso niyo akong hahanapin. Hallelujah. When you simply call upon the name of Jesus, well, Jesus is already listening. We're already at the presence of God. Just call upon the name of our Lord Jesus Christ. There is already power coming unto us and help in times of our deep need. Ngayon, kapag tayo nagpipray, anong position nyo? How do you pray? Are you standing? Are you lying down?
Are you kneeling down? What is your position? Napakagandang alamin din natin. Ano ba yung significance ng mga iba't ibang mga positions In kapag prayer. tayo ay nananalangin? Alam nyo ba, yung ating posture ay nagpapahayag ng ating attitude, ng ating puso. So tingnan natin, maraming mga pamamaraan at makikita natin yung ating mga Bible characters, iba-iba rin naman yung position nila habang sila ay nananalangin. Oo. Right? Si Abraham fell upon his face before God sa Genesis 17 verse 3 and verse 17. Si Moises prayed with his hands outstretched. Nakaunat ang kanyang mga kamay. Exodus 9:27 to 29. Si King Solomon, he knelt and spread his hands towards heaven. See, sa kanyang panalangin, 1 Kings 8 verse 54. And our Lord Jesus Christ, a very prayerful person, he prayed while looking up to heaven in Mark 6 verse 41, John 11 verse 41, and John 17 verse 1. And of course, mga kapatid, ang pakikipag-usap sa Diyos ay nangangailangan ng isang physical na posisyon, no? Ang isang particular na posisyon na inirereseta nga sa isang particular okasyon ay sinabi nga natin, nakaunat ang kamay, nakatingala sa langit, and of course, yung iba nakaluhod naman, no? Doon dito sa binasa natin kanina, sa halimbawa ni Abraham, King Solomon, and of course, Jesus, our Lord Jesus Christ. Ngayon, tignan natin ang ilang postura at iba pang aspeto ng position sa panalangin na binanggit ng Diyos sa kanyang salita. Unang-una. Oo, unang-una, lying prostrate before God, nakadapa sa harapan ng Diyos. Oo. Kaya, ano ang sinisimbolize nito, mga kapatid? It symbolizes humility, no? Humility. As being on our face before God. No, this prayer position demonstrates being poor in spirit, which is the first heart attitude Jesus mentions in his Sermon on the Mount. No, kaya Jesus instructed his follower to learn from his example of being meek and lowly Matthew in heart. 11:29. Matthew 11:29. Yes. Kaya lying prostrate on our faces indicates we recognize our utter unworthiness to be in God's presence. In Revelation 1:17, the Apostle John wrote about his immediate response to being in the presence of Jesus. And he says, "And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last." Amen. So nakakatuwa. Nakadapa sa harapan ng ating Panginoon. Maraming mga pamamaraan talaga. So ito yung tinatalakay. Mabuti naman at napakaganda, no? Malaman din natin, di ba? Merong mga bowing down, naka-head na ganon, at meron naman nakaupo, may nakatiksikit talakayin pa natin eh. Ang isang tao na nagdarasal sa ating Panginoon at naka-bow down, naka-bow down yung kanyang ulo, it conveys an attitude of gratitude and worship. Ina-acknowledge niya ang lahat ng bagay ay nagmumula sa ating Panginoon. Yan na isang paggalang. Di ba kapag minsan nakakakita tayo ng mga ibang tao, lalo na pag nakakatanda sa atin, sabi, good morning po. Di ba? Good morning po. Yan po ay isang paggalang. Kaya kapag tayo nananalangin and we bow down our head, we're actually recognizing the authority of God. Nung si Job, di ba ang daming dinaanan na mga situation ni Job sa buhay niya? Kapag siya ay nananalangin, he bowed down. Yumukod siya sa lupa. Oo. Talagang nakita niya, na-experience niya talaga yung authority ng ating Panginoon, right? Basahin Job natin, 1:20-21. Job 1:20-21. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Amen. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Kaya alam mo,
the first thing we do every day, we wake up, we open our eyes, is humbly, let us face the Lord. At tayo ay sumamba, manalangin sa ating Panginoon. We acknowledge our unworthiness, our inadequacy, kakulangan natin, limitation natin, at yung ating inability na mahakbangan, ma-accomplish yung mga, at ma-overcome natin yung mga iba't ibang mga situations sa ating buhay. So, we acknowledge the presence of God. Na, Lord, wala naman po kami talagang magagawa. So, Lord, kailangan ka namin sa buhay namin araw-araw. And as we pray, let us plead, no? Let us ask for the mercy of God. Sapagkat alam naman natin na ating kakulangan. Pero napakagandang buhay ang binigay ng Diyos na tayo ngayon nakaugnay sa Kanya. Andito ngayon na malaking pag-asa natin na meron tayong katuwang sa buhay natin sa araw-araw. Na siyang magbibigay sa atin ng lakas ng katawan, guidance, wisdom, para po ating matugunan natin yung ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw nating buhay. When you lay prostrate, yung nagpapatirapa ka sa panalangin sa harapan ng Diyos, it expresses the following attitude. Ito naman ang ibig sabihin niyan. Unang-una, it acknowledges our total unworthiness. Sabi ko nga sa inyo, ang ating kawalan. You see, kinikilala natin ang kabuuan ng ating buhay na tayo ay hindi naman talaga karapat-dapat. Grasya lang talaga ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, Genesis 17 verses 1 up to 3 yan. Just jot down the different scriptures, hindi na namin babasahin para tayo lalong humaba. Pangalawa, it recognizes our need for God's mercy. Kinikilala natin ang malaking pangangailangan natin sa awa ng Diyos. The divine mercy of God sa Luke 5 verse 12. Totoo naman. Maawain ang Diyos. Nako, mapagbigay ang Diyos. Pinupuno niya tayo ng Kanyang mercy. Ikatlo. Ang ikatlo, it shows a proper response to a serious crisis. Ito po ay nagpapakita ng isang tamang pagtugon sa isang seryosong crisis. No? Numbers. Kaya tumatawag tayo, nagpapakita tayo na kailangan kita Panginoon sa mga oras na ito. At makikita natin yan sa Numbers 20 verses 2 to 6 at Joshua 7, 1 to 6, mga kapatid. Kaapat. Ang ikaapat, it expresses worship and reverence. Ito po ay nagpapahayag ng pagsamba at paggalang sa ating Panginoon. At makikita po natin yan sa Genesis 24 to 52, mga kapatid. So, yan po yung unang posture ng panalangin, lying prostrate before God or nagpapatira pa sa harapan ng Diyos. Ikalawa, ito naman yung ikalawang posture, kneeling. Kadalasan, alam ho natin lahat to, kneeling, pagluhod sa harap ng Diyos. So when we repent of our sins, we appeal to the Lord for His mercy and forgiveness. And kneeling before God, pag tayo po ay nakaluhod, habang tayo ay nananalangin, well, it indicates a heart attitude of meekness, of humility. And we acknowledge both the majesty and the power of God as our humble dependence na tayo po ay nagsusumamo sa Diyos at sinasubmit natin ang ating sarili sa Kanya. And when we are in the presence of the King, kneeling before Him is an appropriate response. Tama nga naman. Makikita niyo, napansin niyo ba pagka manood ka ng dito sa internet, 'di ba? Makita natin may mga news, yun hanggang mga royals, 'di ba? Kapag merong pupunta sa kanila sa harapan nila, nagbabow down sila, nagnini, yung sa lumuluhod sila, bibigay galang. So, mas lalo sa ating Panginoon, we kneel down before our God because He is a King and majestic. Kaya yung pagluhod sa harap ng Diyos ay isang angkop na tugon, tama naman at mabuti naman yan. At ito ay nagpapahayag ng mga sumusunod. So unang-una, it acknowledges the Lordship of our Lord Jesus Christ. Kinikilala nito ang pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa Philippians 2 verses 9 up to 11 yan.
Ang pangalawa, mga kapatid, it indicates an earnest appeal. Ito po ay nagpapahiwatig ng isang taimtim na apela. Yes. No? Dito po ginamit ito ni King Solomon when he began his lengthy prayer to God, standing before the altar and his hands spread toward heaven. Makikita po natin yan sa 1 Kings 8:22 to 23, mga kapatid. Oo. And also si Elijah knelt in earnest prayer when he asked the Lord to send rain to end Israel's drought. Sa 1 Kings 18:46, 41 to 46. Oo. It also demonstrates humility, personal humility. Nagpapakita ito ng personal na kababaang loob sa ating Panginoon na magiting ang Diyos, siya ang hari, tayo nagpapakumbaba. Dito yan sa Psalm 95 verse 6. So, yun yung kneeling before God. Ito naman yung ikatlo, sitting before the Lord, nakaupo sa harap ng Diyos. When we sit before Him, this posture reflects the position of authority. We have as fellow heirs with Christ. See? A seated position can demonstrate a heart of a learner receiving important instructions from the master or teacher. Yon. So, nakaupo tayo, nakikinig tayo sa ating Panginoon. Acts 22 verse 3. So, sitting together also indicate friendship or fellowship. Sa Luke 24:29 to 30. Still, ito po ay napakaganda at makikita natin na ito ay isang pamamaraan din ng panalangin na kung saan kinalulugdan din naman ng ating Panginoon. Kaya sometimes we are kneeling down, we are nagpapatira pa, at minsan naman tayo po ay nakaupo. So, okay. So, itong mga ito po ay kalugod-lugod naman din sa ating Panginoon at ito ay nagpapahayag sa atin ng isang puso na meron tayong teachable spirit. Nakikinig tayo, because in prayer, we don't just keep on talking to God, we also listen to Him. Kaya ang isang pamamaraan para tayo po ay makinig na mabuti, sige, upo ka sa harapan ng ating Panginoon. Tulad ni Martha at ni Mary. Alam natin yung istorya nila. Si Mary ay umupo sa harapan ng ating Panginoon. Yung ikaapat, standing before the Lord. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ito, we have a legal right to stand before our King because He is a great God, a majestic God, and we are willing to fully serve our God. Nakaredy tayong sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. And when we approach God as our children, so dito makikita natin, mga kapatid, ito po ay isang pamamaraan kung saan tayo ay nagbibigay galang sa ating Panginoon. Kaya sabi sa 1 John 2, verse 12, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Verses 1 up to 2. Oo. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang mga kasalanan ng lahat ng tao. Ibig sabihin, we are standing before the Lord in prayer. It means we have the right to come unto the presence of God. That dahil tayo ay may malaking pangangailangan, we come unto Him. At ang Diyos naman ay nakikinig sa atin. Kaya yung ganitong klase ng position, pag tayo ay nangangailangan, well, it reflects the following attitude. It reaffirms one's commitment sa pamamaraan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ganitong klase ng posture ng panalangin ay pinagtitibay natin ang pangako natin sa ating Panginoon na tayo ay tutugon, na tayo ay susunod sa kanyang mga pamamaraan. Nehemiah 1 verses 1 up to 38 at 2 Chronicles 34:29 to 32. At kapag tayo ay nananalangin na nakatayo, you know what it also means? It demonstrates our readiness to serve.
nakatayo ka na. It's like a waiter. Di ba yung waiter, pag kumakain ka, nakatayo diyan sa iyo, nakatayo sa tabi mo. At sa malayong lugar, maaaring in a distance, nakatingin din kasi ready to serve. So, yun din ang ibig sabihin, Lord, nananalangin ako. Ano man po ang ibig niyong sabihin, ano po instructions niyo, nakahanda po akong sumunod. Yung po ibig sabihin, no? We are prepared to serve the Lord. You see, Daniel 1 verse 5. We are ready to stand before the King and serve Him. You see, 2 Timothy 2 verse 21 din yan. You see, we are prepared for every good work that God has planned for each and every one. After all, just as we are children of God, we are also servants of righteousness. Sumusunod tayo sa pamamaraan ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang mga pamamaraan ng katwiran. See, thirdly, it petitions for help in time of battle, literally or figuratively. Humingi tayo ng tulong sa oras ng labanan. Naka-ready ka na, nakatayo ka agad, na. Oo. Oo. You know, there are times kasi talaga namang merong struggles eh. Eh, pag praying, standing before God, well, I'm ready, God. Nakatayo na ako. Yung bang ganoon. Kasi makikita naman natin yan sa 2 Chronicles 20, verses 1 up to 17. Kaya, besides the postures, di ba, merong nagpapatira pa, merong nakaupo, di ba? Merong standing, merong nakaluhod. Alam niyo yung ating ulo, meron ding ibig sabihin yan sa panalangin. Kanina binanggit natin, bowing the head, yumuyuko, pagyuko ng ulo. See, nabanggit na natin kanina, kapag gano'n ang ating posture, ay it represents reverence at humility. At we want to focus our attention sa ating panalangin sa Diyos, sa ating pakikipag-usap. Kasi when you bow down your head, you know, you do like this. Kasi hindi mo na makikita kung ano yung nasa iba. You don't get distracted anymore. Kaya when you bow down, di ba, nakaganon. Pansin niyo ba yung mga tao kapag nasa simbahan, pag nagpipray? Nakaganon. Kasi yun ang focus dun eh. Nakafocus ka talaga eh. Kaya, ang isang paraan din kapag nananalang tayo, we bow down our head. Ginagawa natin yan. And then yung iba naman, kasi hindi nakabow down, tumitingala naman, looking up to heaven. Kasi nakatingin sa langit. Nakatingin sa langit, oo. Oo. Para bang, I want to see you face to face, Lord. Okay. Yeah, it indicates confidence, of course, no, na nasa itaas siya, tayo nasa ibaba, at ang kaitaasan ay napakalaking isang authority na tinitingala natin. Binibigyan natin ang ating sarili na, Lord, tunay nga nasa itaas ka at nasa baba ako. I am confident and honest that you are my God, serving you. Oh, it also demonstrate na open, indicative of openness to God, no? Trusting our relationship to Him. It also demonstrates na, Lord, sa'yo magagaling ang tulong ko, ha? Ganun eh. Kinikilala mo, Lord, sa'yo, ha? Ikaw ang tunay na dakila, ang mapagmahal. So, alam ko, nandiyan ka sa langit. Diba? Looking up towards to heaven, nakatingin sa langit. You see, Jesus also enjoyed a perfect fellowship with His Father. Sometimes, you know, when He prays, He looked up to heaven because He knows where His Father is. He is in heaven, so He prays, diba? Looking up to heaven. So makikita naman natin yan, Psalm 121 verses 1 up to 2, at John 11 verses 41 to 42. So napakaganda, no? Sometimes we bow down our head, and sometimes we look up to heaven, nakatingin tayo sa langit. Ay, napakaganda naman kapag tumingala kang ganoon, di ba? Napakaganda ng ulap na ating nakikita. Nakasisiya naman sa puso natin na habang tayo ay nananalangin, ay meron tayong magandang nakikita na nakapagbibigay naman ng encouragement para sa ating lahat. And another thing, di ba? We lift up our arms. Yan, nakataas yung ating arms or hands. Pagtaas ng mga braso at kamay. Kaya bakit natin itinataas, mga kapatid? Ito yung position of prayer reflects an attitude of worship.
and appeal for God's blessing, mga kapatid. Kaya si Moses lifted his hands in prayer as he appealed to God's sovereign power so that the Pharaoh might know how that the earth is the Lord's. Na ang mundo ay create ng Diyos, sa Kanya lamang yan. At makibabasa natin yan sa Exodus 9:29 at Exodus 17:11. And also when King Solomon dedicated the temple to God, he spread forth his hands toward heaven and prayed, worshiping God and petitioning Him for His blessings. Sa 1 Kings 8:22 to 23, saka sa 28 to 29 ng 1 Kings 8, mga kapatid. Even Apostle Paul wrote to Timothy, sabi niya ganyan, 1 Timothy 2:1 to 2 and verse 8. Una sa lahat, ipinapakiusap kung idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin na may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. In English, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. So, di makita po natin, yan po yung mga iba't ibang mga positions kapag ka nananalangin. So, whatever is your posture, ano man yung iyong position habang ikaw ay nananalangin, what is very important is prayer is very vital sa ating relationship, sa ating Panginoon. So, bagamat ang mga iba't ibang posisyon na yan ay nagbibigay ng kahulugan at laman ng ating puso, what is very important, therefore, is the attitude of our heart. Dapat na nandoon ang ating pagtitiwala, pagmamahal, pagkilala, at pananampalataya natin sa ating Panginoon. And when we cry out to God for help, ay nandoon yung ating kaisipan that when you pray, believe that you have received it, and it shall be given unto you. Kaya mahalaga na napakagandang pag-aaral po ang tungkol sa prayer. Kaya prayer for sanctification. So since nandito tayo ngayon sa sanctification process ng ating buhay, ang prayer for sanctification ay isang mahalagang bahagi ng buhay natin. Let us always pray na tulungan tayo ng Diyos, samahan tayo ng Diyos, i-guide tayo lagi ng Diyos, bigyan tayo ng karunungan o wisdom ng Diyos para po magampanan natin itong sanctification process ng ating buhay. Mahalaga ang buhay natin, mga kapatid. Ngayon, we really have to consider and then take note of our life in the sanctification process because we need to grow in holiness. Because sanctification is the process by which God transforms believers into the likeness of our Lord Jesus Christ. And through this sanctification process, we are enabled to live a life that is pleasing to Thee. A holy life, isang banal na uri ng pamumuhay because God instructed us to live holy lives. He said, "Be holy because I am holy." You see, this is very important. That's why, very often, dapat talaga nananalangin po tayo for our sanctification. See? Sapagkat ang real prayer is fellowshipping with God. Yeah. Fellowshipping with God, no? Kaya nga napaka-vital nitong tinatalakay natin sapagkat ito'y vital aspect ng ating Christian life na nire-reflect ang kabanalan ng ating Panginoon na nakikipag-usap tayo sa Kanya, relating to Him and being sanctified through Him, mga kapatid. So the foundation of sanctification is really in the work of our Lord Jesus Christ. Kaya yung Hebrews 10:10, and by that will, Hebrews 10:10 states, "And by that will we have been sanctified through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all," mga kapatid. Ito po ang talatang ito, hina-highlight ang isang believer for initial sanctification, accomplishing through Christ's atoning sacrifice. Kaya ongoing po itong process ng sanctification at in-emphasize dito na
For it is God's will that you should be sanctified. Oo. And therefore, you should avoid sexual immorality. Each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Sa 1 mga kapatid. Thessalonians 4 verses 3 to 4. Oo. That's why prayer is very crucial, mga kapatid. Kaya binibigyan tayo, salamat sa Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon na ating mabalikan ang pag-aaral natin tungkol sa prayer. Although we have taken up this topic a long time ago, many times in the past, but then God is giving us again this topic, prayer, para pag-aralan natin. And for all we know, we really should be praying hard nowadays. Considering what is happening around the world, considering ano ba ang nagaganap sa iba't ibang mga bansa at iba't ibang mga leaders, may kanya-kanyang mga pamamaraan ng pamamalakad ng kanilang bansa at mga iba't ibang mga nagaganap sa iba't ibang lugar ng ating bansa at ng ibang bansa. What else can we do? Can we stop all these negative situations? But we can do something. We can pray. Yun ang nais ng Panginoon. So that's the reason, one of the reasons kung bakit ibinabalik tayo ng Diyos sa pag-aaral ng panalangin. Sabi niya, you can do a lot by praying because God is in control. Let us call upon the holy name of the King, our Lord Jesus Christ, who is the master of everything. You see, siya ang lumikha, sa pamamagitan niya nalikha ang lahat ng bagay. God is in full control and God has given the name of our Lord Jesus Christ for the salvation of mankind. Kaya po, tinuturuan tayo at again, sa pamamagitan ng pag-aaral natin tungkol sa prayer, ini-encourage tayo ng Panginoon, pray even more. Yan po ang nakikita natin ngayon sa laki ng pangangailangan ng buong mundo. Buong mundo ay malaking pangangailangan, mga kapatid. What else can we do? We have to come to the Creator, our Lord Jesus Christ, with the Father and the Holy Spirit. Kasi, maski si Paul, he frequently prayed for the sanctification of the church he ministered. Kaya yung 1 Thessalonians 5:23, sabi nga niya Ngayon naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos ng kapayapaan mismo at panatiliing walang kapintasan ang inyong buong espiritu, kaluluwa at katawan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Dito, mga kapatid, sinasalamin ng panalangin ito ang holistic approach na ang pagpapanal ay hindi mangyayari kung wala tayong real connection o pagpapanatili ng ating kalinisan, body, soul, and spirit na sinasaklaw ng bawat aspeto ng isang mananampalataya, mga kapatid. Okay. Ano po ang role ng prayer para sa ating personal spiritual strength? Mahalaga, kapatid. There are times manghihina ka talaga Lalo na pag dumadaan ka sa mga mabibigat na bahagi ng iyong buhay. Diba? You come unto God expressing, Lord, wala na akong magagawa. Alam niyo, ang panalangin ay nagbibigay po sa atin ng spiritual na kalakasan. Kaya mahalaga yung panalangin Ito po ay nagsisilbing matibay na daan, napakamabuti at maayos na daan para sa pakikipag-usap sa ating Panginoon. Prayer is the source of peace and our strength. Panalangin bilang magkaroon tayo ng kapayapaan at lakas sa ating buhay. Kaya Philippians 4:6-7, do not be anxious for anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Huwag ka mabalisa, sabi ng ating Panginoon. Tumawag lang kayong lahat sa akin. Kaya sinasabi sa atin, James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Let us pray. And let us pray for one another. And let us intercede for many people. Because anyone who prays calls upon the presence of God. At ang sabi nga ng Panginoon, call unto me. Tumawag kayo sa akin. In your distress, call unto me, and I will deliver thee.
Manalangin tayo palagi. Intercessory is also an important part in our Christian life. Because you know what? Tulad ng nasa Bible, di ba, yung isang may sakit, hindi na nga makapag-pray, dinala nila kay Lord Jesus, binuksan na nga yung bubong ng bahay eh. Kasi hindi na nga siya makapray, binuhat na siya ng kanyang friends. So ngayon, ang nangyari, nanalangin sila kay Lord Jesus. Nagmakaawa sila. They pleaded for mercy. They pleaded for healing for their friend. So what happened? And because of your faith, the sick man was healed. Kaya yung role ng prayer sa ating spiritual strength ay mahalaga. Let's simply go to God. We are faced with so many things, so many situations in life. But there is a power that is so magnificent, so powerful, that we can have this strength to overcome, to fight, di ba, spiritual battles, to have wisdom that will guide us in our everyday living and in guiding us in making our daily decisions. And that is prayer. Napakaganda, napakahalaga. Find a prayer partner. You see, mga kapatid, sama-sama tayo. Tuwing alas 9 ng gabi, manalangin tayo bago tayo matulog. Kasi, huwag nating kalimutan ang isang mahalagang biyaya ng Diyos sa buhay natin. At yan ay kanyang ibinigay ang pakikipag-usap sa Kanya, ang panalangin. Do everything in prayer. Diba? Pray at all times because this is the will of God in our lives. And rejoice always. Sinabi, pray at all times. Rejoice always. Bakit? Because after prayer, you know what happens? Your heart rejoices. Kasi naalis na yung laman ng mga bagabag sa loob ng puso mo. Di ba, kapatid? Nakakagaang ng puso. Well, wala pa yung sagot, pero nandoon na yung pag-asa. Nandoon na yung kapayapaan sa buhay. That's why prayer is very vital in a Christian's life. Napakagandang pag-aaral. Sundan po natin ulit mga kapatid at ating aalamin pa kung ano pa ang ituturo ng Panginoon para po sa atin, para po lumalim tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen. Okay. Happy birthday muna tayo mga kapatid. Patiin natin. Oh, happy birthday, May 30, 2025. Sister Gabriel Martinez, Sister Tess de los Santos, Sister Melody 14, and Sister Emily Malikdem. Oh, Tita Emily, happy birthday! Purihin ng Panginoon. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Happy birthday po sa mga nagdaos ng kanilang birthday. At para naman po sa ating repeat new song of the week, Dakilang Manggagamot, composed by Brother Jeff Borja. At tayo ay mag-closing prayer. Yes. Panginoong Heso Kristo, salamat po at isa kang modelo. Nung ikaw ay nasa lupa, ang iyong ministeryo sa pagdarasal ay na isang naging halimbawa para sa amin na manatiling nakikipag-unayan sa Diyos Ama sa pamamagitan mo. Kaya naman po, tulungan mo po kami na laging ang aming priority ay tumawag sa iyo upang ang aming katawang lupa na madalas maghihina,
palalakasin ang aming espiritu upang ang aming kaluluwa ay laging nagsusumamo, nagbibigay ng katugunan na kailangan namin ang Diyos na makapangyarihan na siyang magbibigay ng kalutasan sa aming pangangailangan. Kaya nga naman po sa umagang ito, patuloy mo po kaming ingatan at ang iyong maliwanag na mukha ay lagi mong idaplos sa amin upang ang iyong kahabagan ay maramdaman namin at ang iyong kaawaan ay manatili sa amin. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, and God bless everyone. Sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba. Pasasalamat ang ialay ko. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na. Sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba. Pasasalamat ang ialay ko, dahil mahal kita. Sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba.
pasasalamat ang ialay ko. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita. O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Dahil mahal kita, dahil mahal kita, Jesus, mahal, mahal na mahal kita. Dakilang manggagamot, Second Timothy